Nagluluksa ang bansang South Korea pati na rin ang buong mundo sa nangyari sa Jeju Air Flight 2216. Kumpirmadong 179 na pasahero ang namatay sa trahedya at 2 lang ang nakaligtas sa pagsabog ng eroplano at puro mga crew members ito ng Jeju Air Flight 2216. Bumuhos ng luha at paghihinagpis ang mga pamilyang namatayan sa pagsabog ng eroplano sa bansang South Korea. At alam nyo bang isang 3 years old na inosenteng bata ang kasama sa insidente sa pagbagsak ng eroplano? Ang pinakabatang biktima na namatay, nagpost pa ito sa kanilang social media account kasama ang kanyang mga magulang sa kanilang bakasyon sa Thailand. Bago ang insidente, masaya ang kanilang pagunita sa Pasko nila doon. Pero hindi nila alam na ito na pala ang huling makitang buhay ang pamilya na ito. Naging emosyonal ang kanilang mga kaanak sa nangyari dahil sa insidente. Alam nyo bang nahirapan ang mga otoridad na hanapin ang mga bangkay doon mismo sa lugar kung saan sumabog ang eroplano dahil sa malakas na impact sa pagbangga ng eroplano sa nakaharang na barrier doon. Nagkapira-piraso at nagkawatak-watak ang mga katawan ng mga biktima. Ayon sa mga balita sa bansang South Korea, nahirapan tuloy ang mga otoridad na hanapin ang mga parte ng katawan nila. Tumilapon kasi kung saan-saan ito at hindi nila madaling ma-identify ang isang bangkay ng tao dahil sa matinding sunog sa kanilang katawan at mukha. Ang nagpapahirap pa sa mga otoridad para makilala ang bangkay, nagkapira-piraso ang mga parte ng kanilang katawan. Kaya't napilitan silang ipunin ito at idaan sa medical examination para ma-identify ang bangkay. Kaya't nagkagulo ang mga otoridad at ang mga pamilya ng mga biktima para ma-retrieve agad ang kanilang mga mahal sa buhay para mabigyan sila ng tamang libing. Dahil sa nangyari sa Jeju Air Flight 2216, humingi ng tawad ang CEO ng kumpanya at nangakong magbigay ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima sa insidente. Bumisita din sa libingan ang presidente ng South Korea para magbigay ng pakikiramay. Ang mga huling messages ng mga biktima bago ang pagsabog ng eroplano ay ipinakita ng mga pamilya sa publiko. Kagaya nito, "Wait a minute, a bird got stuck in the wing. OMG, we can't land yet. When did it happen? Just now. Should I leave a will?" Ang susunod naman ay isang mensahe ng ama sa kanyang anak na uuwi sana sa South Korea galing Bangkok, Thailand. Ito ang kanilang mensahe. "Son, you're coming home tomorrow, right? There was a plane crash today from Bangkok, Thailand to Muan. Please contact me." Ang susunod naman ay isang mensahe galing sa isang ina para sa kanyang anak na magtitake sana ng medical exam. Ang kanyang ina ay galing Bangkok, Thailand. Binesage niya ang kanyang anak para bigyan ng encouragement sa paparating na exam. Pero hindi alam ng anak na ito na pala ang huling message ng kanyang ina. At ito ang mensahe. "My son will become the best doctor, a happy person, and a bright person who illuminates those around him. Concentrate during the exam. Don't make a single mistake. Focus." Masakit sa bawat pamilya na basahin ang mga huling mensahe sa kanilang mahal sa buhay na hindi nila akalain na mangyayari ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon kung ano ba talaga ang nangyari sa Jeju Air Flight 2216, kung bakit hindi gumana ang landing gear ng eroplano. O baka dahil ba ito sa ibon na tumama sa isang makina ng eroplano at dahilan naging malfunction ang kanilang landing gear at nawalan ng kontrol ang piloto at bumangga ito sa nakaharang na barrier. Kinwestiyon din ng mga eksperto kung bakit ba may nakaharang na barrier doon mismo sa runway ng airport. Ito ang dahilan kung bakit sumabog ang eroplano
at kumitil ng buhay halos lagpas 100 katao sa bansang South Korea.